Okay, so ito yung Redmi K80 at ito yung phone na posibleng gawing Poco F7 Pro. Snapdragon 8 Gen 3, 120Hz AMOLED with 1440p resolution, mas malaking battery, naka-dual speakers pa rin, may 50 megapixel camera with OIS, at mas na-improve pa yung design at build. Maganda ba? Ano yung mga pros and cons so far? Mga pwede pang i-improve bago lumabas yung Poco version? At kamusta naman to kumpara sa Poco F6 Pro? Pag-uusapan natin after mong mag-subscribe. Konti na lang, 500k na tayo. So kung sakaling magustuhan mo tong video, subscribe at follow mo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short reviews pa namin. Okay, so una muna sa design at build. Siyempre may mga babaguhin pa naman ang Poco dito, pero sabihin ko na rin na sa nakikita ko ngayon, solid yung offer nila dito. Unang-una, mas simple yung design ngayon at honestly, mas gusto ko yung ganitong style. Mas mataas na rin yung IP rating, naka IP68, water and dust resistance na rin, tulad nung nakita natin sa Poco X7 Pro. So may protection na rin sakaling aksidenteng malubog sa tubig. Glass back, metal frames, Corning Gorilla Glass 7i yung glass protection para dito sa display. So, mas magandang build na nga rin talaga kumpara sa F6 Pro nila last year. Wala na nga lang curve yung back panel, flat na lang ngayon. Flat back, flat frames, flat display. Mas gusto ko sana yung konting curve sa likod ng Poco F6 Pro since mas komportable ng konti yon. Pero ang good news naman, mas gumaan din ng konti itong bago. Sa display naman, almost same lang talaga sa Poco F6 Pro. 6.67-inch OLED panel with 120Hz refresh rate and 2K resolution pa rin. Magandang display talaga, magandang kulay, panalo for watching videos. Kahit itong Redmi K80 na naka-China ROM, naka-Widevine L1 na rin. So, syempre hindi na pwedeng mawala yan kapag nirebrand na nila to Poco. Dolby Vision and HDR10 support, meron din. Touch sampling rate is 480Hz, so good enough na rin naman kahit gaming tayo, very responsive. Mas mababa yung na-record nilang peak brightness ngayon from 4,000 nits sa Poco F6 Pro, naging 3,200 nits peak na lang ngayon, pero yung typical at yung high brightness mode ang tinitignan ko dyan na tumaas naman. Actually, sinubukan ko nga rin silang pagtabihin outdoors, under direct sunlight, at nung una, pansin ko na mas maliwanag ng konti itong Redmi K80 pero hindi niya rin yun na-maintain. Bumaba rin kaagad at halos naging pantay na lang din talaga silang dalawa. Wala namang problema sa parehong phones. Visible displays yan kahit maaraw, at ang good news pa dito, hindi ko nakitaan ng purple tint itong Redmi K80. Yung Poco F6 Pro kasi meron na mas pansin pa kapag ginagamit natin yung phone outdoors. Haptic feedback is good pa rin. Maganda pa rin yung vibration motor dito and usually ganyan naman talaga kapag Poco. And this time, upgraded na nga rin pala yung in-display fingerprint scanner. Madalas optical sensor ang gamit sa mga phones na ganito ang presyo, kahit pa tumingin tayo sa ibang mga brands, pero dito sa Redmi K80, ultrasonic fingerprint sensor ang gamit, so mas secure to. Ultrasonic sensor din yung gamit sa mga flagship phones like the Samsung Galaxy S25 Ultra and the Vivo X200 Pro. At ang good news pa, hindi rin naman bumagal. Actually, mas bumilis pa nga kahit na mabilis na rin naman yung sa Poco F6 Pro. Tsaka dito kahit saglitang dampi lang ng daliri mo, mababasa na rin kaagad ng maayos. Isang good news din yung performance upgrade syempre. Ganun pa rin yung diskarte ng Poco na nagamit sila ng last year's flagship chipset. So, this time, 4nm Snapdragon 8 Gen 3 yung gamit, LPDDR5X memory, and UFS 4.0 storage. Hanggang 16GB, 1TB pa rin yung ino-offer nila dito sa Redmi K80, and hopefully, maging ganun din sa Poco F7 Pro. Lalo na't last year, maganda rin yung offer nila sa 1TB version ng F6 Pro. Ang Tutu benchmark score natin dito ay almost 2 million points na rin. In-update ko itong Poco F6 Pro ko dito, naka HyperOS 2 na rin to, tapos nag-run ako ng latest Antutu benchmark at eto yung scores nilang dalawa. As expected, mas mataas ang 8 Gen 3 sa parehong CPU and GPU scores. Almost 40,000 points din yung lamang sa total score, which is a good upgrade naman, pero para sa akin, hindi yan enough para mag-upgrade ka from F6 Pro to F7 Pro. Most probably kasi hindi mo rin naman mapapansin yung difference nila sa actual performance sa karamihan ng mga application. Sa gaming, yan, pwede nating makita yung difference, and 3 games ulit yung sinubukan ko dito. Unfortunately, wala pang ultra frame rates yung Mobile Legends at merong super na option pero nalilimit pa rin tayo sa 60 FPS. Syempre, easy lang yan sa phone natin. 60 FPS tayo on average at hindi rin umabot ng 40 degrees yung maximum temperature. Call of Duty Mobile, good news kasi supported ang 120 FPS sa multiplayer mode
at kayang-kaya niya rin gawin yan. Wala ring delay sa gyroscope, tapos sa VR mode naman, 90 FPS yung limit at nakakuha tayo dyan ng 89 FPS on average. Umabot ng 40 degrees yung maximum temperature, so mainit-init na rin ng konti, pero sa Genshin Impact talaga to uminit ng sobra. By default, nakaset na kaagad to sa high settings at syempre sinagad pa natin yan sa highest settings, 60 FPS mode. At sa totoo lang, most of the time, kaya niya talagang mag 60 FPS, smooth, walang lag. Pero after 15 to 20 minutes, nag-init na talaga yung phone. Bumaba to bigla ng 40 FPS, so chinek ko yung temperature nung nangyari yan, at umabot nga tayo dyan ng 47 degrees. Umaangat pa rin naman to ng 60 FPS kapag nakakapag-cooldown na, pero syempre umiinit din ulit, bumababa ulit yung FPS, and after 35 minutes of gaming, 48 degrees Celsius yung max temperature na nakuha ko dito. Mainit na talaga yan at hindi na komportable sa kamay. So kung sakaling kukuha kayo nito at maglalaro kayo ng mga graphic-intensive games ng matagalan, isasuggest ko talaga na gumamit kayo ng phone cooler and sana ma-improve pa yung cooling system dito kapag ginawa na nilang F7 Pro. So, ang best upgrade na ginawa nila dito para sa akin ay yung battery. Tulad ng sa Poco X7 Pro, silicon carbon din yung gamit nila ngayon, pero mas malaking capacity pa. Naka 6,550 mAh battery to, so maaasahan talaga natin yung matagalang gamitan. Nag-run ako ng PC Mark battery test at nakakuha ako dito ng almost 18 hours na screen on time at malaki-laking improvements yan kumpara sa F6 Pro na nakuhanan lang natin ng around 12 hours na SOT sa parehong test. Well, sana hindi ito mabago kapag ginawa na nila tong F7 Pro tulad nung nangyari sa China and Global ROM ng Redmi Note 14 Pro Plus. At kung hindi nga nila baguhin, para sa akin, sobrang laking plus nito kasi hindi na natin masasabing mabilis malobat ang Poco. Hindi nga lang lahat good news kasi pagdating naman sa charging speed, meron tayong downgrade. From 120 watts sa Poco F6 Pro, 90 watts na lang yung charging speed dito. Now, hindi ako sigurado sa mismong rason kung bakit nila ginawa yan, pero tingin ko, para din to sa protection ng battery natin. Kasi isang disadvantage naman sa silicon carbon, mas madali itong lumobo. So kung ganun nga yung sitwasyon, sa akin okay lang yung 90 watts, tsaka sobrang bilis pa rin naman yan, lalo na kung ikukumpara natin sa mga phones ng Samsung and Apple. Sa camera naman, meron tayong 50 megapixel main shooter with OIS, 8 megapixel ultra-wide at 20 megapixel selfie cam. Now, syempre may mga pwede pang mabago sa camera pag ginawa na nila tong Poco phone, but so far, goods naman yung mga photos na nakuha namin dito. Sharp, andyan yung details, good dynamic range. May mga pagkakataon pa rin na nakakakuha tayo ng soft-looking photos, lalo na sa mga dahon-dahon tapos makulimlim pa. Pero goods pa rin naman overall at kahit sa 2x zoom, pasado pa rin yung kuha as long as meron tayong proper lighting. Yung ultra-wide ang hindi kagandahan na honestly, inaasahan ko na rin naman. Pero sana ma-improve pa rin nila since tinanggal na rin naman nila yung macro cam. Pwede ring mag-record ng 4K 60fps videos gamit ang main cam. Actually, hanggang 8K 24fps pa nga yung kaya. Kumuha kami ng 4K 60 videos at stable naman. Though take note nga lang na kinonvert namin to 30fps para mag-match dito sa mismong YouTube video natin. Yung selfie camera ang para sa akin, kahinaan pa rin ng mid-range ng Xiaomi at Poco. Okay naman yung mga photos na nakuha namin dito, good colors, natural looking skin tones, medyo soft nga lang talaga kung ikukumpara natin sa mga camera-centric phones na kakumpetensya. At ang pinaka-problema dito, pagdating sa videos, limitado pa rin tayo sa 1080p resolution. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Redmi K80 or yung inaasahan natin na magiging Poco F7 Pro. Meron akong katapat na ring light dito, so ito na yung ideal scenario para sa camera na to. Unfortunately, sabi ko nga kanina, limited pa rin tayo sa 1080p. At sa nakikita ko dito, mukhang okay naman yung skin tones, detailed din naman, pero yun nga, 1080p, dapat 4K na tayo sa Poco F7 Pro kung magkakaroon. Abangan natin kung ma-update pa, pero hindi na rin ako umaasa dahil nga dun sa Redmi Note 14 Pro Plus,
limited pa rin tayo sa 1080p. Okay, so nabili ko tong Redmi K80 sa Lazada. Tech Code yung pangalan ng store. Marami na rin akong nabiling China ROM devices sa kanila at okay naman lahat. Sa ngayon, nasa 24,000 plus yung presyo nito. Pero syempre, pagdating ng Poco F7 Pro, sana same price lang din sa last year's F6 Pro or sana nga lower pa kung pwede, di ba? Now, para sa mga tao na willing bumili ng China ROM phones, alam nyo yung pros and cons sa pagbili nito, tingin ko good choice to. Link sa description sakaling kukuha kayo. Pero for most people, isasuggest ko na antayin nyo na lang yung official na F7 Pro. Last year, month of May nilaunch ang Poco F6 series. So, kung ganun ulit yung gagawin nila, ilang buwang antayan na lang din naman. So, mas okay na mag-antay ka para hindi mo na rin isipin yung pag-install ng Play Store, delayed na notifications, local warranty support, etc. etc. And so far, kung eto na nga yung magiging Poco F7 Pro, may mga gusto pa rin akong i-improve. Siyempre, like for example, sana mas ma-optimize palalo yung Snapdragon 8 Gen 3 chip at sana maglagay din sila ng mas maganda pang selfie camera. But since nakita na nga rin natin sa Redmi Note 14 Pro Plus na hanggang 1080p video recording pa rin yung front-facing camera, wag na din tayong umasa. Siguro, tignan na lang din natin yung mga magagandang ginawa nila like yung Snapdragon 8 Gen 3, IP68 rating, ultrasonic fingerprint sensor, at syempre yung mas malaking battery capacity. Sana i-keep nila yan, so sabay-sabay nating abangan. Kumpara naman sa Poco F6 Pro, tulad lang din sa karamihan ng mga phones ngayon, hindi wais na mag-upgrade ka kaagad after lang ng isang taon. Malaki-laki yung upgrade sa battery, yes, pero hindi naman sobrang lala ng battery sa Poco F6 Pro, so magandang phone pa rin yan at hindi mo pa kailangang palitan. Poco F5 Pro para sa akin okay pa rin. Tapos kung Poco F4 pababa naman yung smartphone mo ngayon, tingin ko magiging magandang upgrade na sa ito. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Subscribe kung gusto mo pa ng ganitong klase ng video para sa review ko ng Poco F6 Pro. Click mo lang to. At para naman sa bagong X7 Pro, click mo lang to.